Yan ang pagbabasa ng pangmatandang fairy tale. Let's go! At ngayoy sinumpa ka sa lupa, na siyang nagbuka ng bibig, na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Yun, eto na tayo sa mga pasumpa-sumpa. Pero saan nga ba galing ang mga ideyang ito? Kung susuriin ang kauna-unahang religiyon na nauna sa mga relihiyong Abrahamiko, ang sibilisasyong Mesopotamia, specifically Sumerian, Akkadians, Babylonians, and Assyrians, ay may mayamang tradisyon ng mga salaysay ng sumpa na nakapaloob sa kanilang mga relihiyon, panitikan, mitolohiya, at ang sumpa sa kwentong ito ay madalas sumasalamin sa banal na hustisya. Nauso ito around 6000 BCE, tulad lamang ng karamihan ng kwento sa Biblia na ninakaw o plagiarized sa Mesopotamia. Dito rin kinopya ang ideya ng sumpa. Andiyan ang Curse of Agade o Akkad, the Curse of Eshnuna, Royal Curse. Ginamit din nila ito sa mga law and oath, mga banal na sumpa sa batas at mga panunumpa. Ang mga sumpa na karaniwan sa kasunduan at legal na dokumento. Ang paglabag sa isang kasunduan ay nanghihikayat ng galit ng mga Diyos na tulad ni Enlil, Anu at Marduk. Hindi rin pahuhuli sa mga ganitong sumpa ang ancient Egyptian religion. Isinulat ng mga Egyptian ang mga pangalan ng mga kaaway sa mga palayok o figurin na nananawagan sa mga Diyos tulad ni Sekhmet, Tot na gumawa ng mga sumpa. Isa ring halimbawa ang tanyag na sumpa ng mga Pharaoh. Marahil ang pinakatanyag na halimbawa ang paniniwala sa kaparusahan sa sinumang gumambala sa mga puntod ng mga paraon. Ito ay nagmula sa sinaunang relihiyon ng Egypt around 3100 bago pa mauso ang kauna-unahang kulto ni Kristo. Ito ang tiyak pagdating sa sumpa. Kung hindi mo alam ang nakaraan, siguradong nakasumpa kang ulitin ito, kaya makakabuting pag-aralan mo ang kasaysayan para sa kinabukasan ng ating bayan. Peace out!